Okay, so ito lang yung estudyante ko na nagpe-perform. Nagpa-practice lang sila ng proper distance sa van arc. Ginagawa niya ngayon ay pang flat position. Pa-practice lang siya na ngayon ng flat position. Ang objectives, ma-perform ang flat position o ma-maintain yung proper distance ng arc. Yung hindi mamamatay ang arc hanggang sa maubos o magtitira lang ng 3 inches sa welding rod. So yun ang kanilang unang practice. Kinakailangan ma-maintain nila yung proper distance. Kasi pagka nag-i-spark, ibig sabihin, yung proper distance na may-maintain. Kinakailangan dire-diretso yan. Hanggang sa maubos. Hindi naman talaga ubusin. Magtitira ng 3 inches sa stub ng welding rod. Okay, tama na yan. Lapas na 3 inches yan. Tigil na. Okay na. Okay, anong position ang susunod mong gagawin? Okay, so yun ang flat position. Ngayon ay horizontal naman ang gagawin niya. May bakal pa. Saan ka mag-horizontal? Sige. Yung welding rod oy, tutok, baba, kabig, takbo. O, sablay na. Ayusin mo. Tingnan mo ako. Tutok, baba, kabig. Masyadong nakatagilid ka kaagad eh. Tingnan mo yung welding rod mo, nakatabingi kaagad. Yan ito. Makinig ka. Tanggalin mo yan. Ganyan ang welding rod, hindi nakaganon. Tutok, baba, punta rito. Tapos ganon. Nakatabing ka agad. Pantay muna, tapos saka baba. Masyadong, ayan. Tutok, baba, kabig, takbo, ayan. Tansyahin mo na makakaabot ka sa dulo para hindi ka mabitin, para dire-diretso. Okay, so ang pinaperform niya ay horizontal welding position. Tama yung inclination ng mga welding rod. Medyo lumalapit ang kanyang arc. Pagka ganyang humihina yung spark, ibig sabihin medyo napapalapit yung arc. Pero nami-maintain na rin yung proper distance. I mean, nasa average pa rin yung kanyang distansya kasi hindi namamatay yung ating arc o yung arc ng welding machine, ng welding rod. Tansyahin yung 3 inches baka okay na yan, Huwag na masyado isasagad, mga 3 inches lang, okay na yan. Okay, anong sunod? Ikaw pa rin ba? Anong gagawin mo ngayon? The same welding rod o ibang welding rod naman? Tatlo kasi ang welding rod na ginagamit namin dito. Anong gagawin mo ngayon? Susunod? Vertical? Okay. Okay, next position, vertical.
Galing sa ilalim, ha? Masyado ka nakatingala dyan. Konti lang. Tutok babang konti. Masyado kang tingalang-tingala. Ayan, ganyan lang. Okay na yan. Ganyan lang ang inclination. Okay, nagpe-perform siya ngayon ng vertical. Ang procedure namin dito ay laging vertical up. I mean, pataas lagi ang direksyon. Ang pinaka-practice ngayon dito yung inuubos yung welding rod para ma-maintain yung, ibig sabihin, ma-practice yung pag-maintain ng proper distance ng arc. Kasi pagka lumapit, hihina, kaya didikit. Pagka lumayo naman, mamamatay ang arc. So yan ang kanilang unang training, ubusin ang welding rod. Sari-sari ang ginagamit nilang welding rod, 13. Ayan, 13, 11, at saka 18. Yan ang kanilang minamaster. Okay na yan, okay na yan. Mga 3 inches na yan. Ayos na yan, 100 na yan. Ano, meron pa? May susunod ka pa? Ha? Ano, overhead naman nga yan. Okay, tatry naman ni Manuel yung overhead welding position. Ang ginagamit niyang head shield, hindi pa automatic. Mga sinaunang head shield lang ang gamit niya ngayon, kaya nangangapa-ngapa pa. Masyado naka-incline ang welding rod mo, ha. Parang flat position lang yung overhead. Masyadong nakatabing yung welding rod mo. Oo, masyadong tumabingi lalo. Makinig ka. Tingnan mo ko. Tutok, kabig, konti lang. Nakaganon ka. Baguhin mo yung position. Tingnan mo kamay ko. Tutok, kabig. Yun. Hindi nakaganon. Ayan ka na naman. Baguhin mo yung position ng welding rod. Itutok mo na lang. Ayan, kaya ganyan. Ayan, ganyan. Pwede. Basta yung position ng welding rod, nakatutok lang. O mali yan. Tingnan mo yung welding rod, nakaganon lang, oh. Konting kabig lang ng ganyan. Sa simula, nakaganyan ka na kagad, eh. Ganito lang ang welding rod. Tutok. Konting inclination lang, nakaganyan. Nakaganon ka kaagad, oh. Ganyan lang, konting-konting lang yun. Parang nakaplat lang, ganyan lang. Nakakonting kabig lang. I-position mo yung welding rod dyan. Hanapan mo ng magandang position. Gagawa mo ng paraan yun. Yan, ganyan lang ang inclination ng rod. Hindi tabingin-tabingi. Pwede mong hawakan yung dulo ng holder kung yan, hindi ka naman makukuryente dyan, eh. May protection ka naman, eh. Okay, overhead welding position naman ang biniberang ngayon. Ayan, ganyan lang yung inclination ng welding rod, ha. Okay, kung nakakaubos na ng isang buong welding rod, ibig sabihin, familiar na siya sa height ng arc. So, ibig sabihin, medyo sanay na ang batang ito ng proper distance. Konti-konti na lang, medyo natigil pa ng konti, pero nami-maintain na niya maigi.
ganito ang unang training ko sa kanila, yung mag-ubos ng welding rod para ma-practice nila yung proper distance ng arc, yung distansya ng welding rod sa workpiece. Pagka natapos na nila yung ganitong training, pwede na silang magawa ng mag-proceed sa actual project making nilang gagawin. Ayos na yan. Okay na yan. Okay, good. Ayos na yan. Nakabakas ba yung electric pa natin doon? Okay, ang kanilang ampere na ginagamit. Ito. 90 ampere. Tapos yung welding rod ay 3.25 mm na standard. Ano, ikaw pa rin? O, yung isa naman? Isa naman? O, sige, pahinga muna. Okay.